It's Eco Day everyday. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Teacher Maylin at ngayong araw pag-uusapan natin ang ikalimang aralin sa ikaapat na markahan ng Araling Panimunan Economics 9. Ngunit bago yan, tayo muna ay magkakaroon ng Eco News Flash Report. So ano nga ba ang Eco News Flash Report? So magpapanood po ako ng isang balita na inyong bibigyang pagsusuri. Ilabas ang ballpen at papel at itala rito ang inyong mga naobserba mula sa balitang napanood. Handa ka na ba? Okay, halina at panoorin natin ang Eco News Flash Report. Pinagkukumpiska ng Manila Police District ang mga paninda ng illegal vendors sa Binondo sa Maynila. At may unang balita, si Von Aquino. Sa Manila Police District Station 11 sa Binondo muna itinambak ang mga nakumpiskang panindang ito ng 25 vendors na nahuling iligal na nagtitinda sa Maynila. Nahuli sila sa Soler Street, Juan Luna Street at Recto Avenue kung saan bawal magtinda. Aminado naman ang mga vendors na aming nakausap na sumasalisi sila sa pagtitinda sa mga ipinagbabawal na lugar kapag nakaalis na ang mga pulis. Inaamin po namin Bakit po? para kumita po. Alam niyo po na bawal talaga doon. No, opo. Alam niyo ba na bawal doon? Ano po namin? Pero bakit natinda pa rin kayo? Kailangan nyo pa paggasos eh. Saan naman po kami kukuha ng makakain namin? Yun lang po ang alam pong hanap buhay. Doon ko lang po napagtapos ang mga anak ko. Pero meron pa rin po ako pinag-aaral. Pati ang mga kariton na ito na ginagamit sa pagtitinda ng pagkain, pinagkukumpiska at inilagay muna sa labas ng istasyon ng pulis. Matapos makuha ng mga personal na impormasyon, ay agad ding nakauwi ang mga vendors. Maharap ang mga vendors sa reklamo paglabag sa City Ordinance 8092 o illegal vending. Itong unang balita sa Maynila, Von Aquino reporting. Matapos nating mapanood ng balita, ikaw ba ay nakapagtala ng mga iyong naobserba mula sa balitang napanood? Kung ikaw ay nakapagtala, ikaw ay mahusay, bigyang palakpak ang inyong sarili. Okay. So, ngayon naman, dadako tayo ngayon sa ating flash review. So, magpapakita po ako ng mga larawan na may kinalaman po sa ating tinalakay nitong nakaraan. Okay? Sabihin kung saang bahagi ng sektor ng paglilingkod ito nabibilang. Naunawaan po ba? Para sa unang larawan. Kung ang iyong sagot ay pananalapi, ikaw ay tama. Para naman sa ikalawang larawan, kung ang iyong sagot ay paglilingkod ng publiko, ikaw ay tumpak. Para naman sa ikatlong larawan, kung ang iyong sagot ay transportasyon, magaling. Okay, mukhang naintindihan nyo na nga ang ating tinalakay nitong nakaraan. Ngayon naman, dadako na tayo sa panibagong aralin. Ngunit, bago yan, basahin muna natin ang ating most essential learning competencies para sa araw na ito. At ito naman ang ating mga layunin para sa araw na ito. Okay. So, mula po sa ating malaman kung ano nga ba ang ating mga layunin at ang ating most essential learning competencies para sa araw na ito, tayo ay makikinig ng isang tunog na kung saan ay may kinalaman sa ating tatalakayin sa araw na ito. Pakinggan mabuti kung ano ang tunog na inyong naririnig. Okay ba? Okay. Para sa unang tunog, pakinggan maigi. Kung ang iyong naririnig ay may nagkukusot, yan ay naglalaba. Yan ay tinatawag nating labandera. Okay, mahusay. Para naman sa ikalawang tunog, pakinggan maigi. Balot! Okay, narinig niyo yung salita sa dulo? Yan ay nagtitinda ng balot o tinatawag nating balot, vendor. Mahusay. Para naman sa ikatlong tunog, pakinggan maigi. Mukhang kilala nyo nga ang tunog na yan. Yan ay ang tunog ng nagtitinda ng ice cream o yung natawag natin sorbetero. Okay. So yung mga tunog na yun na inyong narinig ay may kinalaman sa tatalakay natin sa araw na ito. Yung mga narinig yung tunog kanina, sa tingin nyo, tungkol saan kaya ang ating tatalakayin sa araw na ito?
Kung ang iyong sagot ay impormal na sektor, ikaw ay mahusay. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay tungkol sa informal na sektor. Meron ka bang ideya kung anong ibig sabihin ng informal na sektor? O minsan mo na bang narinig o nakita sa balita ang salitang informal na sektor? Okay, mukhang meron na kayong ideya kung anong ibig sabihin ng informal na sektor. Ngunit para higit nating maunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng informal na sektor, ating tatalakayin ang ibig sabihin ng informal na sektor. Handa ka na ba? Okay. Ang informal na sektor, ito yung mga gawain na nasa labas ng formal na industriya. Hindi nakatala at hindi bahagi ng pambansang kita ang kinikita ng mga informal na sektor. Sa madaling salita, ang mga taong kasali sa informal na sektor, sila ay mga salat o walang mga dokumento para sa kanilang pagtitinda. At itatawag itong illegal ang kanilang pagtitinda o illegal vendor po sila. At ang kanilang pong kinikita, hindi po sila nakakapagbayad ng buwis. Halimbawa na lamang po yung mga nakikita natin sa daanan. Sila po ay mga halimbawa ng informal na sektor. Para higit natin maunawaan ang kahulugan ng informal na sektor, tayo ay magkakaroon ng mga puzzle na inyong bubuuin mula sa mga nakikita nyo sa mga larawan. Handa na po ba? Okay. Sa unang larawan, ano kaya yan? Sa tingin niyo? Yan ay? Tumpak, yan ay pedicab, driver. Okay, para naman sa ikalawang larawan, tingnan maigi. Kung ang iyong sagot ay labandera, ikaw ay magaling. Para naman sa ikatlo, ano kaya yan? Mahusay, yan ay magtataho. Okay. At para naman sa huling larawan, sa tingin nyo, ano po kaya yan? Yan ay? Ano po? Yan ay balot vendor. So sila po ay mga bahagi ng mga informal na sektor o sila po yung mga halimbawa ng mga matatagpuan natin sa street vendor ng mga nagtitinda. Sila po ay tinatawag natin informal na sektor. Ang informal na sektor po ay kilala rin po sa tawag na hidden economy or underground economy. Bakit kaya sila tinatawag na hidden economy or underground economy? Dahil po, sila po ay ang kanilang mga transaksyon na nangyayari sa pagitan ng mamimili at sa pagitan ng nagtitinda ay hindi kinikilala ng pamahalaan. Kumbaga po ito po ay patago. Kung man po ay nakikita ng maraming tao, pero ang transaksyon o yung pakikipagpalitan ng produkto ng isang mamimili at ng isang nagtitinda mula sa informal na sektor, ito po ay illegal. Okay? So, meron po tayong tatlong anyo ng informal na sektor. Ito ang hindi nakatala, hindi nakarehistro, at illegal. So, isa-isahin natin, ano nga ba itong tatlong anyo ng informal na sektor? Una ay ang hindi nakarehistro. Ang hindi nakarehistro, ito yung mga negosyo na walang kaukulang permiso mula sa pamahalaan. So ito yung mga nagtitinda, mga nakikita natin sa labas, mga street vendors. Kaya kung makikita natin klase mga balita kung bakit sila hinuhuli, dahil ang kanilang pagtitinda ay illegal po. Wala po silang permit. Okay, wala po silang DTI permit para po makapagtinda. Kaya po sila ay hindi nakarehistro at kaya po sila ay tinatawag na bahagi o anyo ng informal na sektor. Yan, tulad ng mga nakikita nating mga Magnayos vendor, yung mga nagtitinda ng mga kwek-kwek, mga nagtitinda ng fishball, yan, yung mga banana cube, mga nagtitinda ng taho. Yan po ay halimbawa ng mga hindi nakarehistro. Ang pangalawang anyo naman ng informal na sektor ay tinatawag natin yung hindi nakatala. Halimbawa na lamang po nito, yung mga nasa simbahan, yung mga donation na binibigay natin, yung mga binibigay natin tulong sa mga charity. Yan po ay mga hindi nakatala. Ibig sabihin po, ang binibigay na tulong po mula sa simbahan o gawaing pansibiko man ay hindi nakatala, hindi po wala pong buwis na kasama. Okay? So, yun po yung mga hindi nakatala. At para naman po sa ikatlong anyo ay tinatawag natin illegal. Ito yung mga prostitusyon, ito yung piracy ng mga CD sa sine, mga musika, yung pagnanakaw, yan po, pagbebenta ng illegal na gamot. Yan po ay anyo rin po ng informal na sektor. Dahil ang mga gawain po yan ay illegal o pinagbabawal po ng batas. Okay? So ngayon naman, alamin natin yung mga dahilan ng informal na sektor. Bakit kaya may mga tao na pumapasok sa gawaing pag-informal na sektor? So isa-isahin natin yung mga dahilan ng informal na sektor. Para sa unang dahilan, ito,
para po sila ay makaiwas sa pagbabayad ng buwis. Okay? Mula sa kanilang kinikita, iniiwasan po nila na sila po ay magbayad ng buwis mula sa pamahalaan. Okay? Pangalawa, ito ay tinatawag ng bureaucratic red tape. So, ang bureaucratic red tape po, ito yung pag-iwas ng mga manggagawa o ng mga bahagi ng komersyal na sektor sa mga masalimuot na proseso ng mga dokumento. So, tinatawag po natin itong bureaucratic red tape. Okay? Para naman sa ikatlo, itong rules, so iniiwasan po ng mga informal na sektor na sila ay sumunod sa batas. Okay? Kaya nga po ang kanilang pagtitinda ay illegal. Okay? Para naman sa ikaapat, ito ay may maliit na puhunan. Ang mga tao kung bakit po sila ay pumapasok sa gawain informal na sektor. Dahil kapag ikaw po ay nagtinda sa informal na sektor, maliit na puhunan lamang po ang iyong kakailanganin para po ikaw ay makapagtinda o makapagsimula ng iyong negosyo. At ang huli ay dahil po sa kahirapan. So dahil po sa kahirapan, kaya po tayo nagkakaroon ng informal na sektor. Ito po ang nagiging ugat kung bakit maraming tao ang pumapasok sa gawaing informal na sektor. Dahil sa labis na kahirapan, sila ay nakakagawa ng mga illegal na gawain. Kung bakit sila pinipili nilang na magtinda sa mga alsada na ipinagbabawal ng pamahalaan dahil po sa matinding kahirapan na kanilang kinahaharap. Okay? So tandaan po natin klase ang ating mga Pilipino ay dahil sadyang madiskarte sa buhay. Lahat gagawin para maibigay ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya kahit alam po nila na pinagbabawal ang gawaing pagtitinda sa isang lugar, ginagawa pa rin po nila magtinda dahil mas inuuna nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya at ang kanilang pangangailangan para sa sarili. Okay? So, naintindihan po ba natin yung mga dahilan? Ngayon naman, alamin natin ano ba yung mga epekto ng informal na sektor. So, meron po tayong mga epekto ng informal na sektor na ating tatalakayin. So, ang epekto po ng informal na sektor, una, pagbaba ng halaga ng nalilikong na buwis. So, dahil nga po ang mga informal na sektor, hindi po sila nagbabayad ng buwis mula sa pamahalaan, ngayon ang epekto po nito, kakaunti na lamang po yung nalilikong ng buwis ng pamahalaan. Kaya kahit sabihin natin, class, na marami nagtitinda sa labas ng kalsada, hile-hilera po yung mga street vendors dyan, at nag-trending pa siya minsan, pero ang kanilang kinikita po ay hindi po kabilang sa pagsingin ng buwis dahil nga po illegal ang kanilang pagtitinda. Ibig sabihin, walang silang permit, kaya hindi rin po sila nagsisingilan ng buwis. Okay? Para naman po sa pangalawa, banta sa kapakanan ng mga mamimili. Bakit nasabing banta sa kapakanan ng mga mamimili ang informal na sektor? Dahil po, ang mga itinitinda ng mga tao na kabahagi sa informal na sektor ay hindi sila dumaan sa maayos sa proseso. Kumbaga, sa pagkain, wala pong FDA approved ang mga itinitinda ng mga tao sa informal na sektor. Kaya po ito ay banta sa kapakanan ng mga mamimili. Ikatlo, paglaganap ng mga illegal na gawain. So dahil po sa labis na kahirapan na nararanasan ng ating mga Pilipino, lumalaganap po yung mga illegal na gawain. Kahit pa ito ay ipinagbabawal ng batas, kahit na ito ay nagiging usapin na marami nagiging biktima ng mga illegal na gawain, ngunit dahil sa kahirapan na kanilang nararanasan at dahil na po sa tawag ng kalamang sigura, kaya po sila ay napipilitang gumawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng pamahalaan o ipinagbabawal ng batas. So dahil po rito, lumalaganap po yung mga illegal na gawain. Okay? At meron din naman syempre mabuting epekto ng informal na sektor. Ang mabuting epekto ng informal na sektor, una, ito po ay nakakatulong sa mga tao na nasa laylayan o mga tao na sa mababang lipunan para matulungan po sila makapaghanap buhay, para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Okay? Nagkakaloob din po ito ng mga trabaho sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral o hirap sila makapaghanap ng trabahong papasukan nila. So sa tulong po ng informal na sektor, ay nakakapaghanap buhay po sila. At kahit pa paano, sila po ay nakakatulong sa kanilang pamilya para maibigay po ang pangangailangan ng kanilang sarili at pangangailangan ng kanilang pamilya. Okay po ba? Naunawaan po ba ang ating talakayan tungkol sa dahilan, epekto at anyo ng informal na sektor? At ang kahulugan ng informal na sektor? Naunawaan po ba? Okay, mukhang naunawaan niyo na nga. Sige nga, ihanin niyo nga ang ating fishbone diagram kung saan dito ang dahilan at nasaan po dito ang epekto ng informal na sektor. Okay? So, matapos yung sagutan ito, okay, magkakaroon po kayo ng inyong activity na inyong ipapasa pagka po tayo ay nagkita-kita. Okay po ba? Naunawaan po ba ang ating talakayan? Okay.
Dahil naunawaan nyo na ang ating talakayan, sa inyong palagay, paano susiguraduhin ng pamahalaan na mapapahalagahan ang kapakanan ng mga Pilipino na kabilang sa impormal na sektor? So tingnan nyo, ano kayo pwedeng gawin ng pamahalaan para mapahalagahan ang ating mga kabahagi sa informal na sektor? So tingin nyo, kung iyong nasagutan kung ano yung mga maaaring gawin ng pamahalaan para matulungan ang mga tao na bahagi ng kabahagi sa informal na sektor, ikaw ay mahusay. So, ibigay nga po ulit ang kahulugan ng informal na sektor. Itala nga po ito sa inyong notebook kung anong ibig sabihin ng informal na sektor. Magbigay nga po kayo ng mga halimbawa na kung bakit mahalaga sa buhay ng tao ang informal na sektor. At ibigay ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng informal na sektor. Okay? So, may tanong pa po ba? Naunawaan po ba natin ang ating talakayan sa araw na ito? So, kung inyong labis na naunawaan ang ating talakayan sa araw na ito at wala na kayong katanungan, tayo po ay magkakaroon ng quiz. So, ibibigay ko po ang link sa baba. Okay? Ibibigay ko po ang link. So, nandiyan lang po sa ating, nakatype po ang ating link dyan para po sa ating maiksing pagsusulit. Inaasahan ko na naunawaan niyo po ang ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam. Maraming salamat sa panonood.